Ang babae ay tumuwad, nakaharap sa matanda at lumuhod sa kanyang harapan. Sa oras na iyon, hindi mapigilan ng matanda ang kanyang pangunahing pagnanasa at sumugod sa kanya. Ngunit biglang inilabas ng babae ang kanyang sandata, kaya't napilitang huminto ang matanda. Isang taon na ang nakalipas, si Ana ay inabuso ng matanda sa kanyang pag-uwi at nawala ang ilang mahahalagang bagay. Sinabi ng pulisya na dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi sila makapagsampa ng kaso na nagdulot ng depresyon kay Ana. 6 na buwan ang lumipas, sumali si Ana sa isang support group at nakilala si Lisa. Mabilis silang naging malapit na magkaibigan. Gayunpaman, isang gabi pagkatapos nilang maghiwalay, biglang nawala si Lisa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Lisa ay ginahasa at pinatay. Pinaghihinalaang ang matanda na nanggahasa kay Ana 6 na buwan na ang nakalipas, ngunit walang iniwang ebidensya ang matanda kaya hindi siya maaresto ng pulisya. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Ana na hindi na magtitiis. Nagpanggap si Ana bilang isang estudyante sa kolehiyo. Inakit ang matanda sa isang pabrika at nang siya ay magsisimula ng mag-enjoy, ginamit niya ang stun gun para patulugin ito. Pagkatapos ay tinali ito at kinuha ni Ana ang isang bakal na tubo. Ang kanyang layunin ay ipadama sa matanda ang parehong sakit, ang pakiramdam ng ginahasa. Ipinasok ang bakal na tubo at pinukpok